Umabot ng 20 pesos ang ibinaba sa presyo ng kada kilo ng isda gaya ng galunggong na sakop ng ilang buwang closed fishing season. Sa kabila nito, posible raw na muling tumaas ang presyo pagsapit naman ng Kwaresma, bagay na sinalag naman ng Fishers Group. May balitang A to Z si Ace Cruz. Bumaba na ng 20 pesos sa kada kilo ang presyo ng ilang isda gaya ng matambak at galunggong sa pamilihan na kapwa sakop na katatapos lang na 3 buwang closed fishing season. Bagay na ramdam ngayon ng ilang consumer at nagnenegosyo. Dati bumibili ako mas mahal dito, 200 plus eh. Mga kalahati ang binaba. Mabenta kasi sa amin yan, sir eh. Kumbaga yan yung pinakabaon ng mga construction. Ipinatupad ang closed fishing season sa Northern Palawan, Visayan Sea at Zamboanga Peninsula mula noong huling quarter ng 2023 hanggang nitong pagpasok ng Pebrero. Ang frozen na galunggong halimbawa mula 240 pesos sa kada kilo, 220 pesos na lang ngayon. Ang presyo naman ng kada kilo ng lokal na galunggong sa dating 220 pesos, ngayon 200 pesos na lang. May ibang isda rin ang hindi gumalaw ang presyo gaya ng makarel. Wala rin kwenta. Bumaba ang isda pero matumal. Kasi ngayon yung isda ngayon mga frozen, dira lang yung sariwa. Kaya yung mga tao siguro ko nag-aalanganan sila na bumili. Sa kabila nito, mukhang maudod daw ang kahit papaano'y bawas sa presyo ng isda dahil sa papalapit na Kwaresma. Baka bumalik na naman sa 240 to. Mataas kasi yung dating. Kaya tinatasan din namin yung para makabawi sa mga gastos. Di, na lang, sardinas naman. Ganun naman usually kasi pag sa Holy Week, wala ka naman makikitang mga isda rin. Bagay na sinalag ng Fishers Group na pamalakaya. Kahit nga mag-open season o close season ka, walang batayan para magtaas eh. Ito pa kaya? Ay, ito lang dahil nag-Holy Week, di ba? Pagsasamantala yun, ano kaugnayan ng Holy Week doon sa dahil maraming consumption. Kaya dapat nga pasalamat yung traders pag maraming consumption, mas malaki kita nila, di ba? Ang katanggap-tanggap nilang rason para tumaas ang anumang kalakas sa dagat ay dahil sa epekto ng mataas na krudo na ginagamit sa pangisda. Pero oras na tumaas ang presyo ng isda sa Kwaresma at nananatiling magandang hango ng mga ito, traders ang dapat umanong sisihin. Ito yung mga may-ari ng mga commercial fishing vessel at saka merong aquaculture, no? Halimbawa, Prabil. Yung Prabil, yung pag-aari ng pamilya ni Secretary Laurel ng DA, sila kumikita dyan, no? Sa ganung patakaran. Kapag nag-import ka, kita sila. Pag nag-export, kita sila. Di ba? Kapag bumagsak yung isda mo sa fishport na nabutas, sila rin yun. Tapos pag dinispose nila yun, sa kanila pa rin yung kita. Sa pinangangambahan ng mga epekto ng El Nino, nagpaalala ang Fishers Group sa mga may fish cages na tiyaking hindi nagsisiksikan ang mga isda dahil may epekto ito sa kanilang oxygen requirement. Yung fish pond kasi, mababaw lang ang tubig niyan. Lalo na kung wala ng mga kahoy yan sa palibot, naka-open yan, mamamatay yung mga isda dahil sa mainit yung tubig. Umaasang pamalakaya na pagtutuunan nito ng pansin ng parehong mga isda gaya ng pagtatayo ng post-harvest facilities pati na ng kalaunay magtitiyak sa abot kayang presyo ng mga isda sa merkado. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.